person na unya after nating worship, I don't know, pila na natabok sa inyo, makainuntog sa isa. Baglabaw sa tanan, unta, dili ka mahimong forgetfulness, kung dili, mahimo ta nga vessel, diha, tubangan sa Ginoo. Huwag ang pabalandungan usab kon pag-ayo. Kini nga senaryo, usa lamang kini ka senaryo, sa diha nga si Ginoong Hesus. May ipakita sa laing bahin sa diha nga sila sa journey, mauban ng mga apostoles. Di ba? Ano sa kabahin ini mao si Ginoong Hesus natulog sa diha nga sila naglayag ang pagtabok. Natulog sa bangka ay ang mga apostoles may gabugsan. Tuod man sa diha nga yagian sila dagkong mga unos, no, sa yang na sila sa lawod. Nalisang og nanghadlok ang iyang mga apostoles. Sa diha nga natulog si Ginoong Hesus, ipukaw gayud sa iyang mga apostol. Ipukaw, magtutudlo. Tabangi kami kay mga lunod tang tanan. Masa gitubag ni Ginoong Hesus? Kagamay sa inyong pagtuo. Di ba? Nga naman, ang mga disciple bisan gani nakauban na si Ginoong Hesus, mga lisang o nakahadlok ngayon sila sa makunos. Previous years, adunay ginatawag o lino. Bata ito pang bilabay ng mga tuwing, year 2012, mga tatanong, katok sa sindong. 2012? Ha? 2011? Dayo nasundan sa Yolanda, di ba? Nagawang mga trahedya. Ba't tawag sa tanan? Despite na wala nagpasagad ang Ginoo kanato. All things work together for good that love God, even to them that believe in His name. Patlabaw sa tanan, atong sabtong pag-ayo, nga pulong sa Ginoo, nga atong pamalandungan karon. Faith in the midst of disaster. O pagtuo, taliwala sa mga unos sa atong kinabuhi. Sa diha, nga dunay mga pagsulay sa atong kinabuhi, medyo mawala ta sa atong pasig. Medyo malimta na nato nga natay Ginoo. Nga naman, mubati tag kaguol, mubati tag kasakit, but God is always near to every children of God. Mo ginay always na to inumduman, nga bisan asa ta padulong naa ang Ginoo nagigikauban kanato. Dili isa kaharuhay, dili sa mga salapi, dili sa mga material ng mga butang, also labaw sa tanan sa pagsulay ng atong mayaguman sa atong kinabuhi. Nga naman, ganun na ang mga Ginoo. Dili po sa Diyos na iyan katoon. Matipahawak sa katoon. In the book of Hebrews na gayon, dili po sa Diyos na kita biyaan ni kaligdan. Wala nag-ingon ang Ginoo nga pasagda na ta pag human nato nag-accept ta sa Ginoo Hesus, wala na dayon dili, no? The intimate relationship of Jesus between man and God, mo gayud that we are always connected in the presence of the Lord. Mo nga bisan asa ta padlong, dili gyud mahimo nga dili ta mutawag sa atong Ginoo. No man nga ang pulong sa Ginoo nagpahayag nga sa diha si Jesus mipugos sa iyong mga tinun-an sa pagsakay ngadto sa sakayan o sa pag-adto una kaniya ngadto sa pikas daplin samtang siya mipalakaw sa mga panon. Nga naman, daghang panon nga nagapalibot kaniya. Pila ka panon? 5,000 ka panon. Way labot lalaki o mga kabataan. Yung anak kadaghan ang nagsunod o nagtuo ni Ginoong
Jesus sa diyan, nakita nila ang sign, wonders, miracles na gibuhat na Ginoong Jesus. Gapang-ayo siya sa kanang matang sa masakiton in the book of Matthew. Una niya gibuhat ang miracles sa wedding sa Cana. Di ba? Nga diin, mismo si Mary, walay gahom nga naman. Kung sa gingon ni Mary, kung sa gingon ni Maria, tumana ang tanang isulti niya. No, mo na usa ka butang nga atong sabton pagayo. Ang uban ingon og adunay gahom apan walay gahom. Nga naman, inahan na siya sa physical na bahin. He is not a genie. No, labaw sa tanan, dili siya ang Dios. No, nga nagpadala ni Ginoong Hesus. Instrumento lamang si Maria Magdalene. No, mo na atong sabton pagayo. And also, the highlight of significance of faith during trials. No, naagay ng pagsulay. Mo na ginayon nga usa may pamaagi. And verse 22 to 24 nagingon diha sa diha sa Jesus may pugos kanil sa iya mga tinud-an sa pagsakay ngadto sa kasakayan o sa pagkadtos una kaniya ngadto sa pikas natin samtang siya mipalakaw sa mga panon o sa diha nga siya mipalakaw sa mga panon sabi tungas niya to sa bukid palayo aron sa pagampo o sa diha sa gabihon miabot siya dito nang inusara apan sa kayan tuwa karon sa kaliwalas sa dagat gituya-tuya sa mga balod kay ang hangin sungsumon. No pato ang sabton Jesus instruction to his disciple and Jesus sends the disciple ahead in the boat. And also gipakita diha that Jesus praying alone. No, wala sa ingon og nakig-uban dili para sa to senaryo tong the book of Luke nga natulog siya no sa sakayan. Wala siya makikuban sa disipulo kundi iyang gihimo nagampo siya ngadto sa bukid. Og diin usa makita nato what is the importance of solitude and prayer for strength. No? Usa may importante ang pagpalig-on diha sa pagtuo pinaagi sa pagampo. Even sa Ginoong Hesus mismo nagampo. No mo na nga, every one of us, nga nung gamay raman every prayer meeting. Nga ang Ginoo nagtudlo ka nato, how can we pray? How can we give gratitude to Him? How can we acknowledge our Lord Jesus Christ? No mo man, nga bisan asa ka padulong, wala tayo lain kadampan nining kalibutan, o walay naghatag kasiguruhan nga gihatag ni Ginoong Hesus alang pa nato. Mo man nga the storm arises, and also the disciple face a turbulent sea, and it symbolizes life's challenges. No mo na, nga bisan sa itong mga pagsulay, at itong mga diyan sa itong kinabuhi, wala diha nagtapos tanan. No, wala diha gitapos tanan. Kundili, pagsulay lamang kana, nga diin asa kutob ang atong pagsalig, pagtuo sa atong Ginoo. Nga pinaagi sa itong pagtuo, ma-overcome na ito tanan, o pinaagi sa itong pagsalig sa itong Ginoo, dili ka pasagda niya, ni biyaan. No, that is the promise of God. No, kung itong sabton bagay. Ano so, unang kabutang, nga ito nga pabalandungan karon, the appearance of Jesus. Ang pagpakita ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga apostoles. Nga naman, naa ang pagsulay nga gihatag ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang apostoles. Nga naman, tungod kay kung wala siya mihatag og pagsulay, nakikuban sa siyang mga apostoles. No mo na sabto na to pagayo, the appearance of Jesus Christ in verse 25 to 27. Og sa kaupat mapagtukaw sa kagabion si Jesus miadtong adto kanila nga nagalakaw ibabaw sa dagat. Ano na ba yung tao na makalakaw sa dagat? Ngayon ba yung katong mga magician, pastor? Di ba? Ako hilig ko ka-idolize sa una. Ka-idolize ko sa una ganang magic. Ito si Chris Angel. Katong mulupad kilit sa hangin. Abot ko si Chris Angel yung malakaw sa tubig.
He is a magician. Kung ang tubig sa fountain niya, gihimong ice. But, linla, nagihapon, tanan. No, mo na siya. Mo na siya ang ginatawag karaan ng mga magician kanyan to. No, kaya yun sa mato nila. Pero katong sabtod pag-ayo, dili tinuod ang tanan. Trick lang. No, mo na nga apan si Ginoong Hesus, He is the Son of God. Mo na nga makita na to kung sa ang iyang gahom. Through His action, through His characteristic, through His ministry, labaw sa tanan. O sa diha nga ang mga tanunan nakakita kaniya nga naglakaw ibabaw sa dagat, sila nagubot o gulisan. No, nagubot mo sila. O sa ilang ingon, kini usa ka kalag, usa ka espiritu, usa ka tiaw. Itiaw di sila ito. Taliwala sa mga. Itiaw sila taliwala sa kini kung iyong sa hangin o pagdagko sa mga balod. O gingon na sa o sila misinggit tungod sa kahadlok. O silang singgit. Apan diya si Jesus, misulti nga ito kanila, nga nagingon, pag malipayon, ato kini. Ayaw kalisang. Then sa diha nga nakadungog sila sa tingog sa Ginoo. Nakaingon sila, ang ato ang magtutudlo, ana-ana. O sa diha nga nakita na presensya sa Ginoo, mismo si Pedro, ganyan si Pedro, grabe magalit ka, ako si Pedro. Mingon si Pedro. Mitubag, si Pedro mitubag kaniya nga mingon, Ginoo kung ikaw wala, dapita ako pag-anha kanimo ibabaw sa tubig. O di ba? Ang saybot pasabot. Jesus walking on water, that is the miraculous act that demonstrate, usa-usa nga bahin, the authority over nature. No, may otoridad sa Ginoong Hesus sa tanan. No. And also, ang kahadlok sa iyang mga apostoles na usap, no? Sa paglisan na diin, nakita nila na diin. Tiyaw kini, no, dili kini basta-basta. Apan, no, kung makita na ito, lain na termino, kung namatong puladok na New Testament, abat, yun ang kining nasulat sa ginatawag scripture. But nabaw sa tanan, dili siya abat, kundi they perceive him as a ghost. O, di ba? Gulagway sa but, wala din pasagad. Kasi yun, Jesus reassures, sa labahin, to take courage. No, despite dahil sa itong problema sa itong kinabuhi, kasakit, usap pa man yung unos na may sa itong kinabuhi, ayaw kabalaka. Tungod kay, na ang Ginoo, maghatag ka na itong courage, maghatag ka na itong encouragement, maghatag ka na itong kalikon, pinaagi sa pagpamalandong sa iyang mga pulong. Nga naman, it is His presence calms our prayers. Pinaagi sa presensya sa Ginoo, mga usa nga makapakalma sa atong kahadlok o kahuyang sa atong pagtuo. Dili din mawala ang kabalaka. Dili man mawala ang kaguol. Apan, hinay-hinayon ka na panas o papas sa Ginoo sa diha nga ikaw mag-abli o magbasa sa iyang pulong. Ano man, ano na ba kasiguruhan din sa kalimutan? Na pastor, is pagkilig-kilig. Paglabaw sa kanan. Ano na ba kasiguruhan din sa kalimutan na mulong tanda may kalimutan? Doon kay matagusa ka na ito, dumulong ka. We are God's workmanship. At labaw sa kanan, ang atong pagtuong, atong gitugyan sa atong Ginoo, mao na'y hinungdan nga aduna tay tinuod nga relasyon diha sa atong Ginoo sa Kristo. O pinaagi niya na mausap ang gibuhat ni Pedro. Tungod kinagtuo siya. Masa yun, Ginoo, kung ikaw kana palangtakon sa tubig. Atong basahon. No, mo kini ang ikaduha nga bahin that Peter's faith and doubt.
Atong basaon sa verse 28 to 30. Og si Pedro mitubag kaniya og ingon, Ginoo, kung ikaw ka na, dapita ako pag-anha kanimo ibabaw sa tubig. Gara-gara ko naging sa tigil, no? Then, sa ingon niya, og siya mingon, dali,